happy May Sabbath. gabi, umali pa yung dispiras sa adlaw ipapahulay. Nalipay ko nga nagsugod ta og 7:30 man siguro. Salamat sa Ginoo nga bisag na brown out, iyang ipabalik. Ingon dayon ko hala, dili man dagway mangabot sila din kami rang tulo na abot diri. Ingon ko di man dagway to mga to sila kay gabi naman niya brown out. Pero salamat sa Ginoo na abot gyapon ang kuan ang sana kuryente. Kung sa amo pag walay kuryente kay magdala din mig lampara dito kay kinahanglan the worship must go on, the service must go on bisag brown out. Pero dire naabot na gyud siya. Mga kaigsuonan, dili ta magdugay kay ang akong topic is all about sa health ra gyapon. Dayon, ako lang basahon diri sa Psalm 91:15. He shall call upon me and I will answer him. I will be in him in trouble. I will deliver him and honor him. Bagampo ta. Amahan ng mga balaan, Diyos na labing gamahanan, salamat kayo sa imong pag-uban ka namo. Sa among pagtuon sa imong pulong karon, among ipangayo imong balaang espiritu mo mga dikta, mga iya sa among kasing-kasi, imong una-una din among kiniman, sabta ng among ang mga pulong nga imo ang buot patunan ka namo. Salamat ikaw mga tubag sa among pag-ampo, pasalo ang among mga sala sa pulong sa unang-unang sa buhat. Kay kining tanan among itugyan pinagi sa imong bugtong anak na si Kristo. Amen. Mga igsuon, kumusta? Okay, happy ra gyapon. Happy ra gyapon. Praise the Lord. Ang Ginoo nagapanalangin ka nato, nakabalik ra gyapon ko diri. Gahuna-huna ko nga dito ra ko sa Sibulan karon kay naabot man si Ate Romana ana din siya. Jing diri ra tatulog sa balay. Kulati matulog ako sa kanya. Diri ra tatulog sa balay ka maabot ko. Ingon man siya. Adto ko sa kuan ugma ingon ko ugma ra ko madto sa inyong balay te. Dito ra ko matulog, dito ra ko sa kuan na. Giina gani ko ikaw magmensahe ugma ingon ko nga matura ba ko og kuan San Antonio. Ingon ko siya nga na. Ingon ko sige na lang gabi na lang bumato din pagkabuntag balik ko diri sa Sibulan. So mo to mga igsuonan nga na okay ra pod pero ingon ko second option ra ko ha ug maabot ang bisita malibre ko pero og dili gani maabot dili ko malibre so mag-andaw mo lang ko at least imo na kong istoryahan si Brother Lodi may giingon sila ko na na-assign mga kaigsuonan akong gidala ka mo diri sa pagtuon nga growing in Christ unsa man ang inyo ang mauna-unaan kung mag-grow ta diha sa Ginoo spiritually diha dayon tanong wala na to yun na nga kung mag-grow ta it's not only spiritually but physically, spiritually, morally og tanang mga daghan kaayo ang atong bantayan dili lang iyon nga physical growth nga nagdemand nato og proper nourishment ang atong environment giun sa tapag nurture giun sa ang ato ang pag-exercise sa atong faith pag-exercise sa atong physical pag-exercise sa atong spirituhanon nga bahin education giun sa nato pag-edukar ang ato ang kaugalingon pinaagi sa mga spirituhanong bahin sa physical nga bahin sa psychological nga bahin daghan kay siya mga igsuon sa training giun sa nato pag-train ang atong kaugalingon isip sundalo nga Kristohanon giun sa nato pag-train atong kaugalingon isip nga kahimut-an ang ato ang mga gawi diha sa komunidad kay mabantayan gyud nato og kita gani Adventista ingon dayon tag Adventista man na siya mabantayan ta mga igsunan so apil ang training og ang purpose being filled in our life as a Christian lisod mga kaigsuunan kay bantayan ka gamay ra nimong sayop mabantayan ka
una nga lisod mahimong kanang tinuod nga Kristiyano. Ang issue ani mga kaigsuonan mo o ang kuan pag-consider sa ato ang mga spiritual growth nya. How do we grow in Christ and mature as Christian? So, atuan na ng responsibilidad mga kaigsuonan unsaon nato pagtubo. Kung gusto nato nga magtubo ta nga kahimot-an ta diha sa Ginoo, kay ang katilingban di man gyud nato mahimuot kay umingon sa mag-inom ta diri bay. Nya mingon ta dili sa kubay kay nibiya na ko na bay. Magdisko ta diri day. May pa siya dili na sa kudyana kay murag naa na ko sa Pangginoo di man siya nga pagkakili kaayo. Manguan ta dito, mamista ta dito. Dili na ko mamista kay wala na nato ng pista. Pagka daghana kayong mingon nga daghana ka ani mga kuan man kay sila mga kiji kaayo magin anaon dahil nila no. Dayon daghan kayong maistorya nimo mga kisunan. Usa ni ana ang imo ang magtotoo, imo ang igsoon nga dili magtotoo. Sa dili pa pasalamatan ako ang mga mensahe sa awit nga akong gipaminawan. Ingon ko nga wala kay nako na sinati kay murag katupa ko nakabati ato. Wala ko bag-o pag itong nga music. Salamat. O nana ko nga hala natukma sa ako ang mensahe. Pero mga kaigsuonan, wala man tagasabot nga unsa inyong kantahon, unsa pud akong imensahe. Kay usay og na speaker mayong ni kag unsay topic nimo. Kay mag-andam pud mi og unsay imo ang kuan mo gani na ang closing song sa ato ang divine service dili nato ika-istorya nga mao gyud closing song kay ato man i-balance kung unsa ang topic sa speaker mo po din ang ato ang kuan halang iya ang topic kay mao man kani atong kantahon ana din siya so atong gibalance mga kaigsuonan inana ra pod ang pagkinabuhi sa Kristohanon i-balance po nato dayon dili nato ingon nga maayo kay ta sa physical maayo po ta dili ta maayo sa spiritual kinahanglan siya nakabalanse so gitawag na siya in moderation kung sa pagkaon po na in moderation okay in moderation ngano nga in moderation kay masubraan gani ang atong lawas dili na po siya maayo now ningon na po siya kani siya maayo na po ni siya pang lawas katawa si Sister MJ kay nakainom doon itong Wednesday nakainom doon itong Wednesday sa nahitabo na mo pero kuan nagyapon to nahitabo po ko ato mga kaigsuonan now akong i-istorya diri ang mga topic about sa panglawas kabalo ko sa espirituhanan nga bahin naa nagyud ta kay nangabot man ta diri sa adlaw gabi sa Friday naigugma ta sa Ginoo atong gipalabaw bisag lami na katulogon lami na ikatulog nang dili nako tas-on kay ang ako ra bang topic kinahanglan magsugod na tagkatulog og 9 o'clock nya kinahanglan dalion ako ni nga kinahanglan dili ta maabot og 9 o'clock mahuman ta ani mga kaigsuonan kanang ang atong lawas kinahanglan siya og balanse pod dili lang ingon nga patay-patayon na to atong lawas kay nagsige ra tag adto sa krusada madugay na ta mauli kay magsige na lamang ta og ampo kay dili na ta matulog kay dili ta katulog kay kinahanglan di ta maduol diha sa Ginoo balansehon mga kaigsuonan kapila man ta mag-ampo sa usa ka adlaw nga kanang di kuan ta kanang ang proteksyon naa sa Ginoo mutuo babog mo istorya ko ninyo nga 6 9, 12, 3, 6, 9, anak. Akong lula sa una nga karaan nga Adventista. Bawa ako balong sa to siya masimba. Pero lula to na mo nga adapted. Among lula istrikta kay ito pagkuan na gani mag-ampo na din siya niya ako magbantay madyo ko sa akong lula. Ngano man ang mata akong lula o alas 9. Ngano pagka alas 12 mo mata man akong lula. Ngano pagka alas 10 mo mata man akong lula. Nahibawaan na ako mga kaigsuonan nga kung every 9, 10, 11, 12, every 3 hours ka mag-ampo ang proteksyon sa Ginoo na animo. Nasulayan na namo kay gipossess man ang among mga bata sa eskwelahan. Ug dili namo kasudlan sa kami naman ako ray Adventista nga maestra dito. Na puro Katoliko tong uban nga kinahanglan ang puan
ipag-possess nila mga kaisuunan, pag di kami makasulod alas 7, alas 6:30 gaampo na mi ana. Pagka alas 9, uli ganin niya mga sudlan ng kwarto, hasudlan ang takihon yun ng bata. May kag-usara ka bata, kanamay tag-5 ka bata, tagbaw ka. Kay 7 ka bata mo gunit, madaog madyug ana. Unya, mutapon na po speakers room, so kinanglan jud ampuan. Nakita gina namo nga mag-ampo muna siya. Pero mga kaisuunan, dali ra gyud kayo ang pag-ampo. Dili gyud na siya ikabilar. Kung imuha gyud ang pangayon sa Ginoo, bisag dili pa ka mag-alarm ka Lord.